Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Amel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 6 to 12. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, Kabayan Scorpio. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Huwag niyo ipilit kung hindi sa inyo, ha? Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. May only the guidance. Sundin nyo man or hindi, it's okay lang. Okay, meron tayong Virgo, Leo, Capricorn, Pisces, and Gemini. May mga feeling emotions. Ako na nakikita sa inyo, medyo nagiging emotional ata yung iba. Or maari din, sa iba sa inyo, is nagkakaroon lang kayo ng reflection from the past situation ng mga nagaganap o nangyari sa buhay mo. You need to trust into your intuition, dito. Iba sa inyo, medyo, there's a moody type. Ako nakikita, may mga mood situation o nagkakaroon ng magulo yung isip, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga bagay-bagay na iniisip-isip. There's a new member of the family. Maaaring may mga bagong buntis, bagong panganak, or bagong pets, or any new member, ganyan. Siyempre, sinasabi rin dito na may mga biglaang magaganap o mangyayari. No? May mga mabilisang magaganap o mangyayari. Maaaring ganun. Maaaring iba sa inyo makaka-receive na kayo ng news messages sa iba sa inyo, or communication or information with someone new. Maaaring iba is bagong tao ito, no? Or maybe a good news, or nahandito yung situation, may mga bago ka na i-start sa buhay mo, may i-end ka, and you're starting a new beginning in life sa iba sa inyo. Maybe you're doing something activity, ganyan, you're doing your fashion, may mga new beginning happen in your life. Siyempre, may mga new partnership din ako na nakikita sa iyo, or new connection sa iba sa inyo ito, no? May mga new dealing. Yan, may mga partnership, commitment, dealing. So, iba sa inyo, this is a new contract. Maaring sa sarili, or maaring, iba sa sarili, you're starting to commit yung sarili mo to a new you, to a new business, to a new fashion, to a new activity. Maaring gano'n, di ba? Or sa iba naman sa iyo, this is a new partnership or new commitment with someone. Magkakaroon kayo ng dealing, or maybe there's a new contract situation, ganyan. Ipasok mo yung sarili mo doon, ha? Yan ang nakikita ko sa iyo. May mga isipin ka na daw how to transform, no? Ang sinasabi dito. Kumbaga, nahandito yung situation na may mga i-imagine ka. Ganyan. May mga situation na maybe there's a new inspirations in life. Yan, baka yung may mga new something happen in life. Kakaroon ka ng mga new inspiration. May mga papuri din ako na nakikita dito. Marami taong pupurihin mo or taong pupuri sa'yo. Mag-trust ka daw sa intuition mo, ha. May nakikita ako na na may mga pag-uusapan. There's a conflict, malaki man o maliit yan. Ganyan. May mga situation na pwede ka makaramdam ng pain. Either sa activity mo, into your emotions, o sa trabaho mo, ganyan. Pwede rin na may mga taong inaabuso ka, aabusaduhin ka, or maybe you abusing yourself in something situation. Maring sa emotion. Huwag ka masyadong, if ever na may mga Scorpio na nagiging emotional dito. Kasi di ba nagkakaroon ng moody type, di ba? Siguro huwag ka na lang mag-focus doon, no? Kasi hindi rin siya makakagood sa'yo. It's time to start a new beginning when it comes sa sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, di ba? Yun ang mas good dito. Sana walang conflict na malaki.
Tingnan natin, energy ni Scorpio. Okay. Universe, explain mo sa akin po. Oh, okay. Okay. Ang nakikita ko dito, when it comes sa energy mo, andito ka sa situation mo na may mga, maybe you are recovering from a difficult situation happen sa buhay mo. Maari iba sa inyo, ganun. Sa iba sa inyo, maaring nalalack of control kayo, ganyan. Sa iba, yung iba, pari may mga hinihintay kayo, or maybe nag-take a pause ka for a while. May mga bagay na inactivity kayo, no? Parang siguro, gusto mo muna magpahinga. Kasi ang nakikita ko sa'yo energy mo, low yung energy na nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam, siguro baka nagpapahinga ka o ayaw mo muna magkikilos, ganyan. May mga bagay na iniisip ka muna, mga ganyan. Na parang naghihintay ka muna ng mga enlightenment, revelation, you're waiting for an answer for something. May mga bagay na nagiging, ka muna, calm or patience this time. May mga bagay na ayaw mo nang desisyonan, ayaw mo nang aksyonan, ayaw mo nang harapin. May mga ganong sitwasyon, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, ang nakita ko energy mo, may mga bagay na pabago-bago yung isip mo. May mga sitwasyon din na may mga bagay na meron kang naumpisahan na hindi mo pa natatapos. Yun ang nakikita ko sa iyo na energy. Maaring may mga bagay na hinihintay ka pa na hinihiling mo na hanggang ngayon hindi pa dumarating. No, maaring ganun din sa iba sa inyo. Yun. Kumbaga, sa iba sa inyo, you are satisfied with your own this time, no? Being you, being yourself, being a single sa iba, or being what you have this time in life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Anong parating kay Scorpio? Alam mo, nakikita ko dito na taong abusado. May tao medyo may pagka hindi ko alam kung ikaw or someone may tao na may pagka-abnormality. Yun ang nakita ko sa kanya. May tao na, sana wag kang malakop ambition na. May tao na selosa, ganyan. May tao na sinasabi niya dito na, or maybe this is you, yung parang walang kang halaga, or you have no purpose to me, parang gano'n. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. Yun. May tao dito na hi-ho. Kumbaga, okay, fine. Parang walang kibo or hindi siya tumututol. Ganun. Maybe this is you or someone. Tingnan natin ang parating sa'yo. May block ka na ba? Someone's blocking. Maybe you or siya. Block. Indecision yung iba dito . Sana hindi kayo to. Okay, tingnan natin. Okay, sa nakikita ko sa iyo dito, universe, anong nito? Okay, thank you. Sa nakikita ko sa iyo, ang parating sa iyo, sa ngayon kasi sa nakikita ko sa iyo dito, maaring this is your energy this time. There's a deep one, there's a battle situation, dumaan ka sa mga point na medyo naguguluhan ka, nagulong-gulo ka, nagmo-moody type ka, may mga galit, or may mga pain, o may pagkapuot. Ako nakikita, there's a blockage situation happen kasi sa buhay mo this time. Meron din akong tao dito na hindi pwede siyang pagkatiwalaan, or hindi siya maaasahan in life, no? Andito yung maybe you or someone into your life or nakakonect sa'yo is a bitter. May tao na ayaw magparaya. Pero sa nakikita ko, when it comes dito sa energy na to,
after the deep wound happen in life, na andito ka sa sitwasyon mo na unti-unti ka nang makaka-recover, no? Andito na sitwasyon mo na unti-unti ka nang makakapag-let go, no? You need to let go, or you need to cut any situation na nangyaring hindi maganda in the past. Nagkaroon ng mga massive changes, nagkaroon ng mga sudden changes happen into your life, or lalo na into ang foundation, sinasabi dito, and this is the time na to let go, to abandon this situation and going toward to a new, to recover, no? And sinasabi rin dito na kailangan mo nang mag-focus to a future. Maaaring may mga nalaman ka rin katotohanan dito sa sitwasyon mo, no? Kaya na handito ka sa sitwasyon mo na mas nag-trust ka sa intuition mo, mas nag-focus ka sa sarili mo to heal, mas nag-focus ka sa sarili mo to recover, or you need to recover. No, you need to abandon something into your life. Ang sinasabi din dito, andito yung sitwasyon na nakakaramdam ka rin ng pagod na, as in pagod ka na, ang dami na nangyari in life. No, whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go. Leaving behind and moving forward, accept all the lesson ang sinasabi dito. And syempre, this is the time na maging mas more on wiser and stronger ka na this time. Tandaan mo, Scorpio, you are a survivor. Keep fighting, keep moving, no? And then, malapit na, isang-isa na lang, start a new beginning, itama mo na yung mga nagiging mali. Kumbaga, this is time na magkaroon ka ng clarity in life. Don't focus to the past situation or yung mga worrying situation mo, iwanan mo. Don't be stressed, anxiety, or may mga bagay na kung nagkaka-migraine ka, di ba? Mag-relax. Kailangan sa'yo is mental peace kasi this time. Sa nakita ko dito. Pero there's a recovery situation. Pero if you want to recover more, you need to abandoning something into your life. Cutting the cord sa past situation mo. So, nakita ko to. And also, ang parating sa'yo, may tao daw dito na tahimik lang siya, very intuitive, or a mother figure, maybe babae, no? Maaring may taong kakausap sa'yo, or maybe this is you na kakausapin mo siya. Yung may pag-uusap, ako na nakikita dito. Maaring siya yung tao na magbibigay sa'yo ng suporta o binibigyan ka ng suporta and advice, at siya yung tao na nakapagbibigay sa'yo to heal. Yun ang nakikita ko sa ito. Anak dito kasi ano ni mami. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio? Ano dapat pong iwasan ni Scorpio? Sabi, iba dito maaring you have a travel, maaring may tao dito na kakausapin ka related to a travel. Pero may travel ako nakikita sa inyo. Maybe within the 6 days, 6 weeks, 6 months, the past, or mangyayari pa lang sa iba. Uy. Okay. Ay, may devil ka, oh. May taong sakim, ano. Sa iba sa inyo, you're still trapped dito, no. Kumbaga, natatrap ka, na-stuck ka, nalilito ka, no. Or maybe you're stuck in your situation this time. Kung ano may meron sa yung sitwasyon na natatrap ka this time. May mga negative thought ako nakikita, pero don't focus dun, ano, kasi the positive motions or the positive outcome is in yours, no, nasa mga kamay mo dito ang sinasabi. If you take it action, trust your intuition, start a new beginning in life, it's a time to change. This is a breakthrough para sa'yo, para mag-move on or mag-start a new beginning in life, or mag-take it action, no? Kumbaga, wag kang mag-focus doon sa mga frustrations in life. Ang sinasabi ko, don't be stuck. Kasi ang nakikita ko sa iba sa inyo, naka-detachment ka pa doon, or kaya you're holding back to change to your best version, no? Nasa sa'yo how ka magkakaroon ng positive emotion dito. Ang dapat mo daw iwasan dito is ma-imbalance ka sa buhay mo. Iwasan mo yung mga tao na hindi ka bina-value, iwasan yung mga tao na ginagamit ka lang, iwasan mo yung mas maraming lumalabas sa'yo na pera,
make it balance. Iwasan mo din, syempre, sinasabi dito, alagaan mo yung sarili mo in a balanced situation. Kinakain, iniinom, kung kinakailangan, take it action, walking, mag-ano ka, kung ano man yun, do your passion, ang sinasabi dito, no? Syempre, iwasan mo rin na not to release yourself or escape your sarili mo sa mga stress or frustrations in life. And syempre, taking control, have a clear mind, mental strength is needed. Ang sinasabi to, iwasan mo yung mga tao na nahandyan lang sila sa'yo kapag may kailangan sila sa'yo, no? And then, iwasan mo din na isipin na nag-iisa ka. Kumbaga, may mga tao sa paligid mo na willing silang tulungan ka, willing silang magbigay ng pagpapahalaga at pagmamahal sa'yo. Syempre, accept all the lesson. Ang sinasabi rin dito. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love ng Scorpio this week? Okay, when it comes sa love, kung kayo is in a relationship nitong tao na to, ang nakikita ko sa iyo, maaring ikaw or siya ha, vice versa, kasi wala akong pointed na pangalan eh. Ikaw or siya, isa sa inyo very supportive eh, no? Ang nakikita ko ito, isa sa inyo very supportive, sinusuporta niya yung partner niya, o ikaw sinusuporta mo yung partner mo sa mga struggle, problem in life, no? Sa nakita ko dito. May struggle, syempre, hindi sa relationship nagkakaroon ng struggle, nagkakaroon pa rin talaga ng problema, pero handoon naman yung suportahan, no? Hando yung may taong kumbaga hando yung sinusuportahan mo siya o sinusuportahan niya. Yun ang nakikita sa mga problemang naganap ang nangyayari. Matagal na rin din yung iba dito eh. Matagal na kayo, kumbaga handun pa rin yung pinaglalaban nyo yung isa't isa o pinaglalaban nyo yung relasyon na to sa nakikita ko dito, no? Kung titingnan mo pareho kayo ng energy, diba? The Queen and the King of Pentacles dito. Maaring isa sa inyo is maaring giver, ang nakikita ko to, or palagi siya nagsusorry, or hindi yung pinaparamdam niya sa'yo, yung apology niya, maaring sa iba sa inyo, ganun, sa nakikita ko to. Pero meron pa rin, hindi ko alam, ikaw or siya, may boundary, no? Sa nakita ko dito, nagkakaroon ng boundary in this relationship. Ganun, may limit eh, there's a boundaries, ako nakikita dito. Kahit naman paano, no, nakikita ko naman na pinaglalaban yung pagmamahala na to or yung relationship na to sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam kung ikaw or siya is Scorpio is parang sinusuportahan mo siya o sinusuportahan kanya, vice versa, when it comes to a money. Yun na nakikita ko. Parang taking a responsibility, no, nung tao na to or maring ikaw to. Yun. Sa kung kayo is single, sa mga single naman dito, sa mga single, sabi dito, you need to follow your heart or handito yung sitwasyon, you need to focus to yourself to create or to keep moving to reach your goal this time. Ano? Mas mag-focus ka daw in advance muna sa sarili mo. Pero kung may darating naman siya. Maghintay ka lang daw dito. You need to be patient din ang sinasabi dito. Kasi kung hindi ka magiging patient, maaring mapasok ka in an option situation. Sana wag naman. No? Para hindi naman masakit, no, sa'yo. And syempre, sa iba, kung kayo is nagkahiwalay, maaring napasok ka sa option. Maaring ganun. Maari din na mas nag-move on na yung isa sa inyo sa nakikita ko dito eh. Nagkaroon ng pag-alis eh, nagkaroon ng pag-move on. Maari kasi na may bagong pumasok na pagmamahal sa kanya o may bago na siyang attraction in life dito sa nakita ko dito. Ay, asan na ba yun?
Tingnan natin. Scorpio. May achievement ka. May darating na achievement sa'yo. Sabihin, may ma-receive ka. Diba? Teka nga, ayusin ko nga pa ako. O, diba? Nana. Yung pa ako kasi nakabalok. Naano siya. Namamanhid. Okay. Tignan natin. Uy, meron daw makikipag-collaborate sa'yo. There's a partnership na parating sa'yo, no? So, iba sa inyo is, andito ka sa sitwasyon mo na you learn to grow. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, you are focusing more how you grow yung pera mo, stability mo, yung trabaho mo. It's more on, siya, pera, no, related. Ganun. Nandun ka sa sitwasyon mo na habang nagkakaroon ka ng destiny or journey in your life, ginagawa mo yung natututo, nag-growth ka doon sa bagay na yun, no? It's good siya. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, you want to create something into your life, pero ang nakikita ko dito, may problema, no? Medyo may sadness kasi ako nakikita sa iba. Maaring may mga financial problems sa iba, maaring andito yung situation na you want to create something more into your life, pero kulang ka sa financial. Sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. Sinasabi rin dito, maaring ikaw or someone, hindi ko alam kung may mga sakit yung iba sa inyo, maaring sumasakit yung ulo, may masakit ang paa, or may mga tao na masakit yung, may sakit sa bandang dibdib, puso, or bladder, cancer, kidney, or sa iba sa inyo, in your throat, no? Sa iba sa inyo, maaring ganun. Baka stress lang kayo. Kaya ako nakikita yung sinasabi dito na kailangan nyo daw alagaan yung sarili nyo. Magpahinga kayo, huwag kayong masyadong overthinking. Kailangan, don't be sad, sinasabi dito kasi, no? Kung kailangan nyo magpahinga kayo, mag-recharge, mag-rest, quick time muna, no? Kung may mga nararamdaman kayong situation in life. It's time muna na mag-relax. Saka sinasabi rin dito na nagkaroon ng mga maaari may tao magsusorry dito, or may tao, or maybe you're receiving text message information with someone na, or maaaring ikaw ito with someone na connected ka, na alam mo na you feel relax sa kanya pag nakakausap mo siya. Yun na nakikita ko dito. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. We have andito lahat. Andito lahat. Na ganun pa ako, andito rin pala lahat. Bakit ganun? Okay. So, nakikita ko dito, nagkaroon sa iba ng mga, siguro there's a separation situation, no? Nagkaroon ng mga separation, nagkaroon ng mga burden, conflict, malaki man o maliit yan, nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo, maybe sa tahanan or sa trabaho, sa iba sa inyo, or may nagkaroon ng mga unexpected change happen in life, kumbaga. No, sana may taong naghihigpit. Maaring yung mga bagay na yun is nare-reminiscing mo or naaalala mo yung mga bagay. May tao kasi na hindi siya tumupad sa pangako niya rin dito sa nakikita ko dito. Maaring may mga bagay o sitwasyon na naaalala mo yun, na unfocus ka, maaring gano'n kasi nagkakaroon ka ng reminiscing doon sa mga bad situation happen into your life, no? Naaring nalalack of control ka, or handito yung sitwasyon na na-unfocus ka lang. May nakikita rin ako na pambubuli, or may mga forceful situation happen in life. Sana hindi kayo ito, kasi ang nakikita ko dito, nagkakaroon, siguro na reminiscing lang to sa iba sa inyo, or someone want to communicate sa iyo na related, na siguro may taong makikipag-communicate sa iyo na ito yung kanyang sitwasyon, no? Ang nakikita ko dito. Aring ganun.
or vice versa. Sa iba sa inyo, may nakikita kasi ako dito, tao na nabe-burn out, may taong naging bastos o masyadong bastos, or may tao na may bisyo, or hoping hindi kayo yun na, sana wag kayo, or someone is may bisyo. Ako nakikita dito, may mga sitwasyon na wala kang magawa. May taong hindi mapakali, restless, or may mga iniisip-isip ka lang siguro, no, sa iba sa inyo. Sana wag mangyari. Sana hindi rin kayo nabubuli. Yeah, meron ka daw maaalala sa mga nakaraan sa iba sa inyo. Or maybe someone's communicate na ganito yung kanyang aura. Ooh, okay. May tao dito na namimiss ka. Or maybe you're missing someone. No. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan. May tao dito, ay ano ba yan anak? Ano pa? May tao dito na namimiss ka or you missing someone. Or maybe namimiss ka talaga niya. May tao magsusorry sa'yo. Or may tao makikipag-communicate sa'yo. Dito. May tao na hihingi siya na one more chance sa'yo sa iba sa inyo. Yun din ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, ay may oo nga kasi may taong nag-let go no, because of sa iba dito third party to, no, ganyan. Pero ang nakita ko to, babalik to kasi nagkakaroon siya ng frustration kasi gusto niya uli ng new beginning in life, pero nagkakaroon sa kanya ng enlightenment, nagkaroon sa kanya ng awakening na mahalaga ka pala sa kanya. Masyado siya emotional ngayon sa nakikita ko dito. Related ka ba kay Leo? Naiisip ka niya, they manifesting na gusto niya kausapin. Andun yung deep feelings itong tao na to na want to give an effort and hard work. Baka mag-apologize sa'yo kasi may union ako na nakikita dito. No, pero hindi ko alam ba natatakot siya sa'yo o kinakabahan siya. Maybe this is you or vice versa. Yun ang nakikita ko. To communicate. Maaring iba sa inyo, this is related to a friend. No, maaring friendship to, ganyan, na nakakaramdam siya ng takot, ng pagkabalisa sa iyo, para magkaroon ka uli kayo ng connection. Ganun na nakikita ko. Sa iba dito, relationship ito. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, if this is sa iba, is nahandito ka sa sitwasyon mo na may mga naiisip ka na bagay-bagay na gusto mo na actionan o gusto mo na i-follow yung heart mo. Parang gusto mong, halimbawa gusto mo na bagong trabaho, o kaya naiisip mo yung dati mong ikaw, naiisip mo yung dati mong trabaho, mga ganong sitwasyon, ano. May mga gusto kang actionan this time. May mga bagay din na nahahata ka na nakaraan. Follow your heart, sinasabi din dito, no. Be creative, create idea to reality. Ibig sabihin din dito, no. Keep moving lang to reach your goal. Sinasabi dito, kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong mangyari, o ano yung mga gusto mo actionan, basta you need mong mag-trust sa intuition mo kasi may offer sa'yo sa universe na new beginning sa'yo dito May mga bagay na need to cut, need to let go. Uy, may tao dito na magbibigay sa'yo ng achievement. Ibig sabihin, may marireceive ka. Maybe you're waiting for something, no? Pero may darating sa'yo. May darating na achievement in life. Maring may marireceive ka, o kaya may ma-achieve ka, o kaya may tao dito na willing to give you a support and advice. Yan, magkakaroon sa'yo ng enlightenment. So, iba sa'yo, mayroon daw kayo aralin. Nag-aaral ka ba? O may mga aralin ka? O mahilig ka lang mag-research? May thirst of knowledge ka lang? Parang ganun sa nakikita ko dito. Or someone into your life, ganun. Ako nakikita. Andito ka na sa sarili mo na in terms of victory and success happen into your life, Scorpio. Sa nakita ko dito, may malalaman ka rin daw katotohanan. Ganun nakikita ko dito. Siguro sa inyo may mga business kayo. Malaki man o maliit, there's a business. May taong may business ako nakita. And there's a victory and success happen into your life. Ang sinasabi dito, there's a success. May mga tao na susuportahan ka pa nila lalo. Pagbabalik ng strength, confidence, pride also. I don't know why, pero you will become a center of attention.
Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro pag-uusapan ka, ganyan, pag-uusapan ka, or you will become a center of attention. So nakikita ko dito, maaaring iba sa inyo is may mga pupuntahan kayo na maraming tao, maybe you are a YouTuber, TikTokers, Facebook, Reels, or any networking, artista, politics, mga ganyan, no? Ako nakikita sa inyo. Mag-focus ka daw sa sarili mo dito. Tingnan ko nga. Titingnan ko ha. May gusto lang ako hanin. Universe, may siguraduhin lang ako. Ay, teka lang. May pagwawagi kasi ako nakita. Okay. Ano po? 50-50. Okay. Maaring may mananalo, pero hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki. Magkakaroon na pagbabago sa buhay mo. Magkakaroon ng pagbabago as in. Pero hindi siya ganun kalaking pagbabago. Pero at least, 'di ba? Magkakaroon sa'yo ng pagbabago. There's a renewal situation happen, may darating na abundance sa'yo, magkakaroon ng development sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero wag ka daw mawawala ng pag-asa kasi may liwanag ako nakikita dito eh. There's enlightenment and also, hindi ba nananakit yung bandang likod mo o may sakit ka sa likod or someone into your life? Someone's abandoned. Ako nakikita, siguro may inabandonahan ka na or someone's abandoning you. Meron din ako nakita na namatay, no, maaaring may mga namatay na in the past. Sa nakikita ko dito. Someone need to heal. Someone need to recover, no? Sa iba sa inyo dito. Siguro a part of the family, maybe this is you or a part of the family. Ganun na nakikita ko. Arigato namaste, God bless.